Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Si Salomao Garcia ay isang hindi kapani-paniwalang surgeon. Halos tulad ng isang bayani sa mga ospital, isa sa mga ginawang posible ang lahat. Araw-araw, gumising siya ng napakaaga, bago pa man lumitaw ang araw sa kalangitan. At nagsimula ang kanyang araw sa mga tunog ng mga tibok ng puso, mabilis na pag-uusap sa pagitan ng mga doktor, at ang malakas na amoy ng mga produktong panlinis sa hangin. Sa ospital, ang mga operating room ay mukhang mga yugto, kung saan si Solomon ay gumagalaw ng may katumpakan, tulad ng isang konduktor na namumuno sa isang orkestra ng buhay at kamatayan. Sa matatag na mga kamay at maasikasong mga mata, nagawa ni Salomao ang mga operasyon na itinuturing ng ibang mga doktor na imposible. Nalutas niya ang mahihirap na kaso na para bang siya ay magic, nagliligtas sa mga taong walang pag-asa. Hinangaan ng mga kawani ng ospital ang kanyang talento at dedikasyon dahil alam nila na noong siya ay nasa operasyon, may tunay na pagkakataon na magiging maayos ang lahat, gaano man kakomplikado ang kaso. Ngunit, nang matapos ang araw at tumahimik ang ospital, iniwan ni Solomon ang klinikal na mundong iyon at pumasok sa isa pa, ang mundo ng kalikasan. Sa katapusan ng linggo, naglakbay siya sa paghahanap ng kalayaan, ang hindi maibigay sa kanya ng kanyang matinding trabaho. Ang kanyang kasama sa pakikipagsapalaran ay isang adapted van, puno ng climbing, skydiving at mountain biking equipment. Ito ay tulad ng kanyang maliit na tahanan sa mga gulong. Laging handang dalhin siya sa mga bagong hamon. Sa mga bundok, umakyat si Solomon na may parehong pangangalaga na ipinakita niya sa mga operasyon. Ang bawat hakbang ay pinlano ng may katumpakan at pakiramdam niya ay konektado sa bato, hangin at kalikasan sa paligid niya. Ang pag-abot sa tuktok ng mga bundok ay hindi lamang isang pisikal na tagumpay, ngunit isang sandali din para sa kanya upang pagnilayan ang lahat ng kanyang naranasan at pag-isipan kung ano ang darating. Noong nag-skydive siya, ibang sensasyon. Ang naranasan niya, purong kalayaan. Sa hangin para siyang ibon, ang hangin ay tumatama sa kanyang mukha habang siya ay bumababa sa lupa. Ang mga minutong iyon sa langit ay isang paraan para mawala ang koneksyon sa mga alalahanin at maranasan, ang buhay sa pinakakapanapanabik. Sa mga mountain bike trail, hinarap ni Salomao ang mga bagong hamon. Gusto niyang subukan ang kanyang mga limitasyon, pagtagumpayan ang mga hadlang ng may liksi at lakas. Ang pakiramdam ng pagkontrol sa bisikleta sa mataas na bilis ay isang halo ng pakikipagsapalaran at kasiyahan, isang bagay na lubos niyang pinahahalagahan sa kanyang buhay sa labas ng ospital. Sa kabila ng pamumuhay sa mga pakikipagsapalaran na ito, si Solomon ay isang reserbadong tao. Gusto niyang ilihim ang kanyang personal na buhay at maging ang kanyang mga kaibigan ay iginagalang ang kanyang pagnanais para sa privacy. Alam nila na, para sa kanya, ang kanyang buhay na malayo sa spotlight ay sagrado at hindi nila kailangan ng mga paliwanag para maunawaan iyon. Sa mga sandali ng pahinga sa pagitan ng isang pakikipagsapalaran at isa pa, nagustuhan ni Solomon na pagnilayan ang kanyang buhay. Kapag ang araw ay nagsimulang lumubog at tinina ang langit ng isang gintong kulay, siya ay uupo sa isang tahimik na lugar at hahayaan ang kanyang mga iniisip na gumala. Sa mga sandaling ito, nahanap niya ang kapayapaan na kailangan niya para isipin ang mga bagay na talagang mahalaga, malayo sa emergency room ng ospital. Ang higit na hinangaan ni Solomon sa mga sandaling ito ay ang kaibahan ng kanyang buhay sa ospital, puno ng pagmamadali at pressure. At ang katahimikan ng mga bundok, ang malinis na hangin at malawak na kalangitan ang nagpabalanse sa kanya. Napagtanto niya na, tulad ng sa kanyang mga operasyon, may kahalagahan sa maliliit na detalye ng kalikasan. Ang mga sandaling ito ng kalmado ay nakatulong sa kanya na makita ang kanyang buhay ng mas malinaw at pinahahalagahan ang kanyang mga nagawa sa ospital at ang maliliit na kagalakan na natagpuan niya sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Sa mga sandali ng pahinga, gustong-gusto ni Solomon na isipin ang mga bundok bilang kanyang lihim na taguan, isang lugar kung saan ang bawat mahirap na landas at bawat nakamamanghang tanawin ay parang mga simbolo ng mga hamon at tagumpay na naranasan niya sa ospital.
Ang paglalakad sa mga kurbada na landas, paghinto sa tuktok ng bundok at pagtingin sa walang katapusang abot-tanaw ay nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng mga responsibilidad na mayroon siya bilang isang siruhano, nagawa pa rin niyang makahanap ng kapayapaan at layunin sa kanyang personal na buhay. Ang mga tahimik na sandaling ito ay nakatulong kay Salomao na pag-isipang muli ang kanyang mga pinili at pinahahalagahan. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, hinayaan niya ang kanyang sarili na bumaon sa kanyang mga iniisip na nagmumuni-muni sa kung ano talaga ang mahalaga sa kanyang buhay. Nais niyang tiyakin na ang kanyang pang-araw-araw na mga aksyon ay naaayon sa kung ano ang tunay niyang pinaniniwalaan. Ang trabaho sa ospital, gaano man ito katindi, ay palaging nagtatanong sa kanya kung ginagawa niya ang pinakamahusay para sa iba at, higit sa lahat, para sa kanyang sarili. Ang mga sandaling ito ng pagsisiyasat sa sarili ay kumilos bilang isang panloob na kompas na tumutulong sa kanya na makahanap ng isang mas malinaw na landas kung saan maaari niyang balansehin ang mga pressure sa trabaho at ang kanyang buhay sa labas nito. Minsan nakaupo siya sa isang bato sa bundok kung saan nakikita niya ang abot-tanaw na nakaunat sa kanyang harapan. Ang langit na kinulayan ng orange at pink ay naging isang panoorin at ang bawat ulap ay tila nagkukwento ng ibang kwento. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagmumuni-muni na ito ay naging isang bagay na napaka-espesyal kay Solomon. Hinayaan niyang maramdaman ang banayad na simoy ng hangin na umiihip sa kanyang paligid. Tila niyayakap siya ng kalikasan na nagpapakalma sa kanyang naliligalig na isip. Ang bawat paglubog ng araw na kanyang pinanood ay hindi lamang pagtatapos ng isa pang araw, ngunit isang pagkakataon upang i-renew ang kanyang mga saloobin at maghanda para sa anumang naghihintay sa hinaharap. Nagsimulang gumawa ng routine si Solomon sa mga sandaling ito na naglalaan ng tiyak na oras sa pagtatapos ng bawat araw para kumonekta sa kanyang mga damdamin at layunin. Sinimulan niyang mas pinahahalagahan ang kagandahan ng mga sandaling ito, na nauunawaan na ang kalmado na dala ng mga ito ay kasing halaga ng tagumpay sa trabaho. Bilang resulta, natagpuan niya ang kanyang sarili na muling sinusuri kung ano ang talagang itinuturing niyang tagumpay, hindi lamang ang papuri na natanggap niya sa ospital o ang mga dagdag na oras na nagtrabaho siya, kundi pati na rin ang kakayahang makaramdam ng magandang pakiramdam tungkol sa kanyang sarili upang mamuhay ng naaayon sa kanyang mga paniniwala at pinahahalagahan. Para bang ang katahimikan na natagpuan niya sa kabundukan ay ang susi sa kanyang kalusugang pangkaisipan at kanyang katuparan, kapwa personal at propesyonal. Ang realisasyong ito ang nagudyok sa kanya na gumawa ng maliliit na pagbabago sa kanyang buhay. Nagsimula siyang magtakda ng mga hangganan sa trabaho na naglalaan ng mas maraming oras sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Sinimulan niyang linangin ang mga libangan na dati niyang iniwan, tulad ng pagkuha ng litrato at paghahardin na nakatulong sa kanya na maging mas konektado sa mundo sa paligid niya. Ang mga bagong gawin na ito ay naging extension ng mga sandali na ginugol niya sa kapayapaan, na tumutulong sa kanya upang mapangalagaan ang kagalakan at pasasalamat sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kaya, sa bawat araw na lumipas, nadama ni Solomon na hindi lang siya nabubuhay, kundi yumayabong. Ang mga bundok ay naging kanyang kanlungan, isang lugar kung saan maaari niyang muling likhain ang kanyang sarili at muling pagtibayin ang kanyang mga halaga. Natutunan niyang pahalagahan ang pagiging simple ng buhay at ang kahalagahan ng pagiging naroroon, na ginagawang pagdiriwang ang bawat paglubog ng araw sa kanyang paglalakbay at isang hakbang patungo sa hinaharap na nais niyang buuin. Sa bagong pananaw na ito, nadama ni Salomao na mas malakas at mas handa na harapin ang mga hamon na naghihintay sa kanya. Alam na ang balanseng hinahangad niya ay hindi lamang sa kanyang trabaho, kundi pati na rin sa maliliit na bagay na nagdudulot ng kaligayahan at kahulugan. Sa tuwing uupo siya sa harap ng isang tahimik na tanawin, alam ni Solomon na ang mga sandaling iyon ay mahalaga upang mapanatiling balanse ang kaniyang buhay. Sa kabila ng lahat ng emerhensya sa ospital, napagtanto niya na may puwang upang mahanap ang katahimikan at kahulugan na hinahanap niya. Ang mga sandaling ito ng pagmumuni-muni ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang nakagawian, isang paalala na kahit sa pinakamasalimuot na paglalakbay, palaging may oras upang muling tuklasin ang kapayapaan at layunin. Si Salomao Garcia,
Bilang karagdagan sa pagiging isang mahuhusay na surgeon, ay isa ring taong marunong pahalagahan ang bawat detalye ng buhay. Naunawaan niya na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas ng mga buhay sa ospital, kundi pati na rin sa pangangalaga sa iyong sariling isip at espiritu. At sa ganitong kaisipan na ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay, batid na, kahit na sa pinakamahirap na araw, palaging may bundok na akyatin at abot-tanaw na hahangaan. Nagulat si Constantine. Ang alok na ginawa sa kanya ni Solomon ay tila isang bagay mula sa isang panaginip, isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang tao na hindi niya kilala. Tumingin siya sa mga mata ni Solomon at sa likod ng panukalang trabaho na iyon, higit pa sa isang simpleng trabaho ang nakita niya, nakakita siya ng pagkakataon para sa pag-asa sa panahon ng labis na pangangailangan. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Constantine. Mahina ang boses ngunit puno ng pag-asa na para bang natatakot na hindi ito totoo. Isang mahinahong ngiti si Solomon at tumango. Yes, I do. I'll give you my phone number and address. We can talk more about everything tomorrow. But for now, you need some warmer to stay. Sa isang magiliw na kilos, kinuha ni Solomon ang isang dagdag na Amerikana mula sa kanyang sariling aparador at ibinigay ito kay Constantine. Iminungkahi din niya na dalhin niya si Michael sa isang malapit na silungan hanggang sa susunod na araw kung kailan sila makapag-usap pa tungkol sa trabaho. Bahagyang gumaan ang puso at puno ng pasasalamat, tinanggap ni Constantine ang Amerikana at ang alok na may isang nahihiyang ngiti, isang ngiti na matagal na niyang hindi na ibigay. Umalis si Solomon, ngunit nadama niya na may ginawa siyang napakahalaga. Alam niyang hindi malulutas ng tulong niya ang lahat ng problema ni na Constantine at Michael, ngunit marahil ito ang magiging simula ng solusyon, isang ginhawa sa gitna ng napakaraming kahirapan. Para kay Constantine, ang simpleng pagkilos na iyon ng kabaitan ay parang isang nagniningning na liwanag sa gitna ng kadiliman, isang pangako na darating ang mas magagandang araw. Alam naman ni Solomon na sa pamamagitan ng pag-alok ng kaunting tulong na iyon, nakatulong siya upang gawing mas mabuting lugar ang mundo. Kinaumagahan, nagising si Constantine na may halong kaba at pag-asa. Pinarusahan pa rin ng lamig ang mga lansangan, ngunit sa loob niya, isang bagong siga ng optimismo ang nagpainit sa kanyang puso. Naghanda siya para sa kanilang pakikipagkita kay Solomon, nasasabik tungkol sa posibilidad ng isang matatag na trabaho at isang ligtas na tirahan. Habang naghahanda ay tumingin siya kay Michael na mahimbing na natutulog. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay maaaring magsisimula ng isang bagong buhay para sa kanila. Sa unang araw na ginugol ni Constantine sa bahay ni Solomon, nagising siya sa pagsikat ng araw. Ang mga sinag ng liwanag ay dumaan sa mga kurtina ng silid tulugan na nagbibigay liwanag sa lahat sa isang mainit at nakakaingganyang paraan. Mahimbing pa ring natutulog si Michael, nakapulupot sa malambot na saplot na para bang nasa isang magandang panaginip. Dahan-dahang bumangon si Constantine, sinusubukang huwag gisingin ang kanyang anak at pumunta sa banyo kung saan nakakita siya ng malalambot na tuwalya at mabangong sabon. Para siyang nasa isang mahiwagang lugar, isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Paglabas niya ng banyo, pumunta siya sa kusina na malaki at puno ng liwanag. Ang mga stand ay kumikinang at napakaraming mga kagamitan na hindi niya alam kung saan magsisimula. Ngunit ang higit na nagpahanga sa kanya ay ang pantry na puno ng pagkain, isang bagay na hanggang doon lang niya napapaginipan. Naghanda si Constantine ng simple ngunit mapagmahal na almusal, mainit na tinapay, sariwang prutas at itlog. Habang nagluluto, nagsimulang mapuno ng masarap na amoy ang bahay na nagdadala ng pakiramdam ng tahanan. Nang magising si Michael at makita ang table set, kumikinang sa tuwa ang kanyang mga mata. Isang eksenang hindi niya sanay makita, isang buong mesa, may masasarap na pagkain at nakangiti ang kanyang ina. Maya-maya ay bumaba si Solomon, naakit sa masarap na bango at hindi maitago ang pagkagulat nang makita niya ang almusal. Para sa kanya ang maliit na kilos na iyon mula kay Constantine ay gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Nagdala ito ng pakiramdam ng pagtanggap na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang nagkakape, na puno ng saya at kwentuhan ang kusina, si Constantine, na may ngiti, ay nagsimulang magkuwento ng kanyang buhay bago pa magbago ang lahat. Ikinuwento niya ang mga maliliit na bagay na nakapagpasaya sa kanya kahit sa pinakamahihirap na panahon.
Si Michael sa kanyang lakas ay sumali sa usapan at ipinakita ang kanyang mga makukulay na guhit na puno ng pagkamalikhain. Si Solomon, na karaniwang mas tahimik, ay nadala ng magaan at masayang kapaligiran at natatawa sa mga kwento ni Michael. Ang simpleng almusal na iyon ay naging isang bagay na mas malaki, isang panahon ng pagsasama-sama, pag-asa at bagong simula. Pagkatapos ng almusal, naghanda si Solomon para pumunta sa ospital. Isinuot niya ang kanyang lab coat sa kanyang karaniwang seryosong ugali, ngunit bago umalis, sinigurado niyang komportable si Constantine sa kanyang mga bagong tungkulin. Mahinahon niyang ipinakita sa kanya ang bawat sulok ng bahay. Ipinapaliwanag kung ano ang maaari niyang gawin upang makatulong. Mula sa kung paano ayusin ang kusina hanggang sa tamang paraan ng pag-vacuum ng mga sala, matiyaga si Salomao na nagdedetalye sa routine ng pangangalaga. Ipinakilala niya si Constantine sa cleaning team na bumati sa kanya ng magiliw ng ngiti at mga kapaki-pakinabang na tip para mapadali ang kanyang trabaho. Sa bawat paliwanag, nilinaw ni Salomao na ang pinakamahalagang bagay ay gawin ang lahat ng maingat at maingat. Si Constantine, na binibigyang pansin ang bawat salita, ay nadama na puno ng determinasyon. Alam niya na ito ay isang mahalagang pagkakataon upang magsimulang muli at determinado siyang gawin ang kanyang makakaya. Kasama si Solomon sa ospital, nagkaroon si Constantine ng buong araw upang umangkop sa bagong kapaligiran. Sinimulan niyang galugarin ang bahay ng mas maingat, na napansin ang mga detalye na maaaring mapabuti. Malinis ang mga silid, ngunit may mga maliliit na pagsasaayos na dapat gawin. Sa opisina, ang isang tumpok ng mga papel at libro ay hindi organisado, na nagmumungkahi na ang espasyo ay nangangailangan ng higit na imbakan. Sa sala, ang mga cushions ay wala sa lugar, at ang alpombra ay tila kailangang ayusin upang gawing mas komportable ang espasyo. Nang walang pag-iisip, si Constantine ay nagsimulang magtrabaho. Inayos niya ang mga papel sa mga folder, inihanay ang mga libro sa mga istante, inayos ang mga unan at vacuum, na ginawang mas nakakaengganyo ang lahat. Sa bawat gawaing natapos, nadama niya ang lumalaking pagmamataas at katiyakan na bahagi siya ng isang bagay na mas malaki. Habang ginalugad ang bahay, natagpuan ni Constantine ang isang maliit na kahon ng mga lumang larawan na nakalimutan sa isang sulok. Nang buksan niya ito, nagulat siya sa mga larawan ng masasayang sandali sa kanyang buhay bago ang pagbabago. Bawat larawan ay may hatid na alaala at ngiti, at hindi napigilan ni Constantine na bahagyang lumubog ang kanyang puso. Ang mga larawang yun ay isang paalala ng lahat ng nangyari at, sa parehong oras, kung paano nagbabago ang mga bagay para sa mas mahusay. Maingat niyang itinago ang kahon sa isang espesyal na lugar. Iniisip na isang araw ay maipapakita niya ito kina Solomon at Michael, na nagbabahagi ng kaunti sa kanyang nakaraan habang bumubuo ng mga bagong alaala ng magkasama. Nang matapos ang araw, ang bahay ay nagbago. Ang dating magulo na opisina ay naayos na. Ang mga cushions ay perpektong nakaayos, at ang buong silid ay may hangin ng pangangalaga at kaginhawahan. Lumingalinga si Constantine sa paligid at nakaramdam siya ng pagmamalaki sa kanyang naabot sa maikling panahon. Para bang binibigyan niya ng bagong simula ang bahay na iyon at ang sarili niyang buhay. Bumalik si Salomao mula sa ospital at hindi nagtagal ay napansin ang pagkakaiba. Hindi lamang malinis ang bahay, ngunit may pakiramdam ng pagiging bago ng buhay. Ang presensya ni Constantine at Michael ay nagdala ng isang bagay na hindi alam ni Solomon na nawawala, init ng tao. Para sa hapunan, naghanda si Constantine ng isa pang lutong bahay na pagkain at ninanamnam ni Solomon ang bawat kagat habang pinag-uusapan ng tatlo ang nangyari sa araw na iyon. Pinasalamatan niya si Constantine para sa mahusay na gawain at sa sandaling iyon, alam niyang ginawa niya ang tamang pagpili sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong ito. Sa paglipas ng mga araw, sina Constantine at Michael ay naging mahalagang bahagi ng buhay ni Solomon. Ang mga umaga ay puno ng tawanan at pag-uusap sa almusal, at ang mga gabi ay nagkaroon ng bagong ningning na may ingay ng mga kwentuhan at laro na pumupuno sa bahay. Isang lugar na dati tila malamig at walang laman na ngayon ay nag-uumapaw sa saya at pagmamahal. Ang pagmamalasakit ni Constantine at ang masiglang enerhiya ni Michael ang nagpabago sa bahay sa isang tunay na tahanan. Napagtanto ni Solomon na sa pamamagitan ng pag-abot kina Constantine at Michael, hindi lamang siya nakagawa ng mabuting gawa,
ngunit muling natuklasan ang maliliit na kagalakan ng buhay. Ang simpleng kasiyahan ng isang lutong bahay na pagkain, tunay na kumpanya, at ang pakiramdam ng paggawa ng isang bagay na kapakipakinabang para sa isang tao ay nagdala ng bagong kahulugan sa kanyang sariling buhay. Bawat araw ay nadama na mas may layunin at nadama ni Solomon na sa pamamagitan ng pagtulong, nasusumpungan din niya ang higit na kaligayahan para sa kanyang sarili. Sa hapon bago ang malaking pagpupulong, may espesyal na plano si Solomon para kay Constantine. Gusto niyang maging perpekto ang lahat, kaya inalagaan niya ang bawat detalye ng buong ingat. Nag-book siya ng eleganteng beauty salon, pumili ng bagong damit, at inayos ang lahat para magkaroon siya ng hindi malilimutang karanasan. Pagdating ni Constantine sa salon, sinalubong siya ng moderno at magiliw na kapaligiran. Ang beauty team ay nagtrato sa kanya ng may lubos na atensyon, at ang tagapag-ayos ng buhok ay masigasig na nagtrabaho na binago ang kanyang buhok sa mga eleganteng alon. Si Constantine, nang tumingin siya sa salamin, ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Pakiramdam niya ay nabago siya, handa nang harapin ang hinaharap ng may kumpiyansa at ningning. Habang tinatapos ng tagapag-ayos ng buhok ang pagtatapos sa buhok ni Constantine, nagsimulang mag-makeup ang beautician. Pinili ni Constantine ang isang malambot at natural na hitsura na may isang magaan na pundasyon na nag-iwan sa kanyang balat, na nagliliwanag at isang dampi ng kislap sa kanyang mga mata, na pinong naka-highlight sa kanyang mga mata. Ang lipstick na napili ay isang banayad na lilim, na napakaganda ng kaibahan sa malalim na asul na damit na kanyang isusuot. Ang makeup ay na-highlight ang kanyang kagandahan sa isang paraan na nagparamdam sa kanya ng kumpiyansa, ngunit hindi nawawala ang kanyang kakanyahan. Humarap siya sa salamin at pakiramdam niya ay maganda siya, pero parang siya pa rin ang pakiramdam niya, na naging komportable siya. Nang sa wakas ay maisuot niya ang eleganting asul na damit, ang epekto ay kaakit-akit. Itinampok ng classic cut ng damit ang kanyang mga kurba sa isang maingat at eleganteng paraan, habang ang kulay ay na-highlight ang ningning ng kanyang mga mata at ang tono ng kanyang balat. Nang makita ang sarili sa salamin, halos hindi napigilan ni Constantine ang kanyang kagalakan. Nakaramdam siya ng kumpiyansa na matagal na niyang hindi nararanasan. At sa labas, balisang naghihintay si Solomon. Nang pumasok siya at nakita siya, lubos siyang humanga. "You look wonderful," aniya, na may kislap sa kanyang mga mata. Napangiti si Constantine, na antig sa kanyang sinseridad, at sabay na umalis ang dalawa, handa para sa kaganapan. Pagkalabas ng salon, pumunta sila sa isang butik para pumili ng ilang accessories na kukumpleto sa hitsura ni Constantine. Nakakita sila ng isang pares ng silver na hikaw na kumikinang sa liwanag at isang eleganteng clutch na parehong tugma sa damit. Habang pinipili niya ang bawat item, mas nakaramdam ng tiwala si Constantine. Bawat detalye ay tila nagdaragdag ng dagdag na patong ng gilas, at ginawa nitong handa siya sa anumang dala ng gabi. Pagdating sa pulong ng mga dating kasamahan ni Solomon, sila ay tinanggap sa isang kahanga-hangang mansyon na may engrandeng arkitektura at isang marangyang interior. Ang pagtanggap ay mainit, na may mga waiter na nagpapalipat-lipat sa mga bisita, nag-aalok ng mga kanape at baso ng champagne, habang ang malambot na musika ay tumutugtog sa background. Pagpasok pa lang nila, lahat ng mata ay nabaling kay Constantine at Solomon. Siya, sa kanyang hindi nagkakamali na suit, ay ganap na kalmado sa kanyang mga kaibigan, ngunit si Constantine ang nagnakaw ng palabas. With her grace and elegance, para siyang lumabas sa isang pelikula. Bawat hakbang niya ay nagpapakita ng kumpiyansa at kagandahan, at ang paraan ng pagsunod sa kanya ni Solomon ay nagpapakita ng pagmamalaki na nararamdaman niya. Ipinakilala ni Solomon si Constantine sa kanyang mga kaibigan na may ngiti sa kanyang mukha, at hindi nagtagal ay nasali na siya sa mga pag-uusap. Sa una medyo kinakabahan si Constantine, ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan niya na mayroon siyang likas na talento sa pakikipag-ugnayan sa mga tao. Siya ay tumawa at nakipag-chat sa mga kaibigan ni Solomon. Ang kanyang pagkamagiliw na kaakit-akit sa lahat sa paligid. Ang kaganapan, na sa una ay tila isang social gathering, ay naging isang bagay na mas malaki para kay Constantine. Isang milestone sa kanyang bagong buhay, puno ng masasayang karanasan at pagkakataon na hindi niya naisip. Habang lumalalim ang gabi, naging sentro ng atensyon sina Constantine at Solomon. Lumahok sila sa masiglang pag-uusap,
kasama si Salomao na nagkwento ng mga nakakatawang kwento mula sa kanyang mga araw sa kolehiyo, at si Constantine ay nag-ambag ng kanyang sariling sariwang pananaw sa buhay. Ang mga tao ay nabighani sa kagaanan at kagalakan kung saan nagsalita si Constantine, at ang positibong enerhiya sa pagitan nila ni Solomon ay nakakahawa. Nang magsimulang tumugtog ang musika, hindi nag-atubili si Solomon na yayain si Constantine na sumayaw. Sa track, sila ay gumagalaw sa perpektong pagkakaisa, at ang titig ni Solomon sa kanya ay puno ng paghanga. Kumbaga, sa sayaw na yon, ipinakita nila sa lahat kung gaano sila konektado. Habang ang ibang mga mag-asawa ay pumunta din sa dance floor, namumukod tangi sina Constantine at Salomao, hindi lamang para sa kanilang hitsura, ngunit para sa tunay na kaligayahan na kanilang pinapakita. Sumayaw sila ng may magaan na nakakaakit sa mga nanonood. Nagpatuloy ang gabi na may mas maraming tawanan at hindi malilimutang sandali. Napansin ng mga kasamahan ni Solomon ang pagbabago sa kanya na humahanga sa kagalakan na ipinakita niya kasama si Constantine. Ang kanyang presensya ay nagdala ng bagong liwanag sa kaganapan na ginawang mas espesyal ang gabi. Sa pagtatapos ng gabi, patuloy na naging masigla ang kapaligiran. Sa pakikipag-usap sa mga matandang kaibigan ni Solomon, binanggit ni Constantine na ang kanyang kapatid na babae, si Teresa, ay nag-aral sa parehong paaralan ni Solomon. Napukaw nito ang pagkamausisa ng grupo at agad na nakilala ni Solomon ang pangalan. Teresa? Tanong niya na may halong pagtataka. I remember her. She was one of the best students, always so dedicated. Napangiti si Constantine na may pagmamalaki. Yes, Teresa was always an inspiration to me. She loved studying and was involved in everything with great passion. Mabilis na napuno ng alaala ang usapan. Nagkwento si Salomao tungkol sa kung gaano katalino si Teresa at kung paano niya sinindihan ang silid sa kanyang presensya. Ang gabi na naging espesyal na ay nakakuha ng isang dampi ng nostalgia at damdamin sa mga alaalang ibinahagi. Naalala ni Salomao ang isang espesyal na oras sa paaralan nang lumahok si Teresa sa isang mahalagang kompetisyon sa agham. Ito ay isang kaganapan na nagsama-sama ng mga mag-aaral mula sa ilang mga paaralan, at si Teresa ay namumukod tangi sa isang makabagong proyekto sa renewable energy. Ipinakita niya ang kanyang mga ideya ng may labis na pagnanasa na nag-iwan siya ng pangmatagalang impresyon sa lahat, kasama na si Solomon. Hindi lamang siya ang nanalo sa unang pwesto, ngunit nakuha rin niya ang paghanga ng lahat sa kanyang paligid. Siya ang uri ng tao na nagbigay inspirasyon, at naalala ni Solomon ang positibong epekto na mayroon siya. Habang sinasabi ni Solomon ang mga kwentong ito, nakinig si Constantine na may halong pagmamataas at pananabik. Ang pag-uusap tungkol kay Teresa ay palaging nagbabalik ng mga matamis na alaala, ngunit isang dampi ng kalungkutan dahil wala na si Teresa. Sa isang nostalgic na ekspresyon, nagsalita si Constantine tungkol sa kung gaano nakatuon ang kanyang kapatid na babae sa kanyang pamilya, palaging puno ng pagmamahal at sigasig sa buhay. Ang pag-uusap ay nagkaroon ng mas malambot na tono, halos bilang isang paraan ng pagbibigay pugay kay Teresa, pag-alala kung paano niya nagawang pasayahin ang buhay ng napakaraming tao. Malungkot na napangiti si Constantine nang maalala ang isang espesyal na sandali. Hindi ko malilimutan ang araw na umuwi si Teresa pagkatapos manalo ng award na yon. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Siya ay nagliliwanag, tunay na naniniwala na maaari niyang baguhin ang mundo sa kanyang mga ideya. Ang mga alaalang, ito ay nagdulot ng kislap sa mga mata ni Constantine, at naalala niya ang panaginip na espiritu ng kanyang kapatid na babae. Habang inaalala ni Solomon at Constantine ang mga sandaling ito, tila kasama nila si Teresa, kahit papaano ay mas naroroon. Bawat salitang sinabi nila tungkol sa kanya ay mas naging matingkad ang kanilang mga alaala. Ito ay hindi lamang isang pag-uusap tungkol sa nakaraan. Ito ay isang pagdiriwang ng buhay at ang impluwensya ni Teresa sa lahat. Naantig din ang mga bisitang nakikinig, at naalala pa nga ng ilan ang mga sandali na naapektuhan niya ang kanilang buhay sa positibong paraan. Ang pag-uusap ay dumaloy, at ang kapaligiran ay naging mas matalik at mapanimdim. Nagsimulang pag-usapan ng mga tao kung paano nananatiling buhay sa ating mga alaala ang mga mahal natin. Ito ay isang malakas na paalala na kahit na matapos ang pagkawala, ang pag-ibig at mga alaala ay patuloy na gumagabay sa amin at nagdudulot ng ginhawa. Si Solomon na nakatingin kay Constantine
ay natanto kung paano ang mga kwentong ito tungkol kay Teresa ay humuhubog sa kasalukuyan at nakakaimpluwensya sa paraan ng pagtingin niya sa buhay. Habang lumalalim ang gabi at tumahimik na ang kapaligiran, nagpa siya sina Salomao at Constantine na lumabas sa balkonahe ng bahay kung saan ang sariwang hangin at ang tanawin ng nag-iilaw na lungsod ay lumikha ng isang perpektong setting para sa isang mas matalik na pag-uusap. Alam ni Solomon na sa lahat ng kanilang ibinahagi, ito na ang tamang panahon para buksan ang kanyang puso at sabihin kay Constantine ang isang bagay na mahalaga. Constantine, panimula niya na may seryosong ekspresyon sa mukha, may kailangan akong sabihin sa iyo tungkol kay Teresa. Hindi ko nais na itago ito sa iyo, ngunit hindi ko rin alam kung kailan ang tamang panahon. Medyo nangamba si Constantine, ngunit makikita sa kanyang mga mata na handa siyang makinig. Huminga ng malalim si Solomon bago nagpatuloy. May relasyon kami ni Teresa noong nasa school kami. It was something very special for both of us, but we ended up going our separate ways. I always admired her a lot, and I never stopped respect her. Si Constantine ay tahimik, sumisipsip ng impormasyon. Ang mga salita ni Solomon ay nagdala ng magkahalong pagtataka at pagkalito. Para sa kanya, si Teresa ay isang itinatangi na alaala, at ang pagkaalam na si Solomon ay may ganong personal na kaugnayan sa kanyang kapatid ay isang nakakabigla. I didn't know that. Sa wakas ay sinabi ni Constantine. Nanginginig ang boses. I always knew that Teresa touched many lives, but hearing it now, mahirap intindihin. Si Solomon, nang makita kung gaano ang epekto ni Constantine, marahang hinawakan ang kanyang braso. I didn't want to hurt you, Constantine. I just thought you deserved to know. I want to be completely honest with you because I care so much about what we are building. Hinaplos ng mahinang hangin ang mga kurtina ng balkonahe habang nakatayo ang dalawa, tahimik, pinoproseso ang lahat ng sinabi. Kahit na may hindi inaasahang paghahayag, ang sandali ay malalim at puno ng pag-unawa sa isa't isa. Ang lungsod ay kumikinang sa background na parang sumasalamin sa pagiging komplikado at kagandahan ng bagong koneksyon na kanilang nabuo. Kahit na nahaharap sa isang mahirap na katotohanan, alam nilang pareho na handa silang ipagpatuloy ang paglalakbay na iyon ng magkasama. Napatingin si Constantine sa kamay ni Solomon na marahang nakapatong sa braso niya. Medyo nataranta siya. Ang bagong impormasyon tungkol kay Teresa ay nagtanong sa kanya kung ano talaga ang naramdaman niya kay Salomao. Hindi lang kapatid niya si Teresa, siya ay palaging naroroon sa kanyang buhay. Ngayon ang koneksyon sa pagitan ni Salomao at Teresa ay tila isang mahirap na palaisipan na pagsamahin. Sa kabila ng kalituhan, nagpasya si Constantine na kailangan niyang manatiling kalmado. Alam niyang espesyal ang koneksyon kay Solomon at ayaw niyang hayaang masira sila ng revelasyon ng kanilang nakaraan. Si Teresa ay isang mahalagang bahagi ng kanyang kwento, ngunit naunawaan ni Constantine na ang kinabukasan nila ni Solomon ay maaring maging kahanga-hanga at hindi dapat tukuyin ng isang bagay na nangyari noon. Solomon, sabi ni Constantine, ang kanyang boses na matatag, talagang pinahahalagahan ko ang iyong sinseridad at ang paraan ng paghawak mo sa lahat ng ito. Kailangan ko ng panahon para mag-isip, ngunit ayaw kong itaboy tayo nito. Gusto kong tuklasin ang ating itinatayo at alamin kung saan tayo maaaring dalhin nito. Nang marinig ang mature na tugon ni Constantine, napangiti si Solomon. Alam niyang mahirap ang hinaharap, ngunit handa siyang harapin ang anumang bagay sa tabi niya. Salamat, Constantine. This really means a lot to me. Gusto ko ring magkatuluyan tayo at magtrabaho para makabuo ng matibay at totoo. Habang naglalakad sila pabalik sa party, may nagbago sa pagitan nila. Ang paghahayag ay nagdagdag ng mga bagong layer sa relasyon, ngunit nagbukas din ng espasyo para sa mas malalim na pag-unawa. Mas determinado silang harapin ang mga hamon nang magkasama at suportahan ang isa't isa. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang relasyon ni Constantine at Solomon. Nagsimula silang harapin ang mga tagumpay at kabiguan ng magkasama, nagsasalita ng mas bukas at tapat, at ang tiwala sa pagitan nila ay lumago lamang. Ang bawat hamon ay naging isang pagkakataon upang patatagin ang kanilang ugnayan at mas maunawaan ang isa't isa. Ang emosyonal na koneksyon na kanilang nilikha ay naging matatag na pundasyon para sa isang hinaharap na magkasama. Kinaumagahan, lumitaw ang bagong ebidensya. Ang lungsod ay nababalot ng malambot na kulay abong fog na sumasalamin sa pagkabalisa na namumuhay sa puso ni Constantine.
Ang kanyang anak na si Michael, 6 na taong gulang pa lamang, ay sasailalim sa isang napakahalagang operasyon. Nagkaroon siya ng problema sa kalusugan na kailangang gamutin ng mabilis, at ang kanyang mausisa na hitsura at matapang na espiritu ay nagpadama ng higit na pag-aalala kay Constantine. Nababalot siya ng pag-aalala, bigat ng puso niya sa responsibilidad na pangalagaan si Michael. Ang operasyon ay mahalaga upang mapabuti ang kalusugan ng batang lalaki, ngunit ang takot sa hindi alam ay parang anino na hindi siya pababayaan. Sa mga nakaraang araw, siya ay nasa isang emosyonal na roller coaster, at ngayon, sa papalapit na araw ng operasyon, ang stress ay tila hindi mabata. Si Solomon, na nagpakita na ng malaking suporta at pagmamahal kina Constantine at Michael, ay determinado na dumalo sa bawat hakbang ng paraan. Nais niyang tiyakin na ang lahat ay tapos na upang ang operasyon ay naging maayos, at pati na rin ang pakiramdam ni Constantine ay suportado. Plano niyang manatili sa tabi nila sa lahat ng oras, handang magbigay ng ginhawa at katiyakan. Sa ospital, ang umaga ng operasyon ay talagang nagmamadali. Mabilis na gumalaw ang mga nurse sa mga pasilyo. Inihahanda ang lahat ng may mahusay na katumpakan. Si Solomon ay nasa tabi ni Constantine, na laging nagbibigay ng mga salita ng pampatibay loob. Alam niya na bilang karagdagan sa pagiging isang mahusay na surgeon, ang emosyonal na suporta ay pare-parehong mahalaga. Nang oras na para dalhin si Michael sa operating room, nakaramdam si Constantine ng bukol sa kanyang lalamunan at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Solomon, naghahanap ng kaaliwan sa kanyang presensya. Si Solomon, sa kanyang kalmado at kumpiyansang paraan, ay sinubukang patatagin siya. Magiging maayos ang lahat, Constantine. Si Michael ay nasa mabuting mga kamay, sabi niya, na may hitsura na nagpapahiwatig ng seguridad. Habang naghihintay, natagpuan ni na Constantine at Solomon ang isang maliit na hardin sa ospital, kung saan nagsisimulang mamukadkad ang mga bulaklak at masayang umaawit ang mga ibon. Ang mapayapang kapaligiran ay nakatulong sa pagpapagaan ng tensyon ni Constantine. Nang makitang kailangan niyang mag-relax, nagsimulang magkwento si Salomao ng mga nakakatawang kwento mula sa kanyang pagkabata. Ginagawa ang kanyang makakaya upang makapagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang presensya ay isang mahalagang balsamo na nagpapaalala kay Constantine na kahit sa mahihirap na panahon, ang suporta at pag-unawa ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Habang naghahanda si Solomon para simulan ang operasyon, buo ang kanyang konsentrasyon. Pumasok siya sa operating room na may determinasyon, handang harapin ang anumang hamon. Ang bawat paggalaw ay tumpak at maingat na nagpapakita ng kanyang karanasan at kakayahan. Nakipag-usap siya sa kanyang koponan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbibigay pansin sa bawat maliit na detalye upang matiyak ang tagumpay ng operasyon. Sa waiting room, nararamdaman ni Constantine ang pagtibok ng kanyang puso sa bawat minutong lumilipas. Tumingin siya sa orasan, nababalisa sa balita. Si Salomao, palaging matulungin, ay nagpahinga para umalis sa operating room at magbigay ng mga update sa pag-usad ng operasyon. Ang bawat bagong impormasyon ay nagdulot ng ginhawa kay Constantine, na sinubukang manatiling kalmado at maasahin sa mabuti, na nangangarap ng sandaling mayakap niyang muli ang kanyang anak. Matapos ang mga oras na tila tumagal ng walang hanggan, sa wakas ay umalis si Solomon sa operating room. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kaginhawahan at kasiyahan. Sa kabilang banda, hinahanap siya ni Constantine na puno ng pag-asa at kaba. Constantine, panimula ni Salomao, na may mahinang boses na nagdulot ng katahimikan. Nagtagumpay ang operasyon. Magaling si Michael at mabilis na gumaling. Nang marinig ito, naramdaman ni Constantine na napuno ng saya ang kanyang puso. Isang alon ng emosyon ang nanaig sa kanya, at nang hindi nag-iisip ng 2 beses, niyakap niya si Solomon ng buong lakas na mayroon siya. Tumulo ang luha ng kaligayahan sa kanyang mukha. Salamat, Solomon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. It means the world to me. Nagsimula ang paggaling ni Michael pagkatapos ng operasyon. Binantayan ni Solomon ang lahat. Tinitiyak na ang bawat detalye ay aalagaan. Kahit medyo inaantok na siya dahil sa anesthesia, nagpakita ng lakas at tapang si Michael. Sa paglipas ng mga araw, gumaganda siya sa bawat sandali. Bumalik ang nahihiyang ngiti sa kanyang mukha
at nadama ni Constantine ang panibagong kagalakan nang makita siyang naglalaro at mas masaya. Isang pangkat ng mga napakamalasakit na nurse ang palaging nasa tabi ni Michael na nag-aalaga sa kanya na para bang siya ay isang superhero. Regular na binisita ni Solomon ang bata, tumulong na subaybayan ang kanyang paggaling at nagbibigay ng mahahalagang tip upang malaman ni Constantine kung paano pangalagaan si Michael sa bahay. Umupo din siya para maglaro at makipag-usap na nagdadala ng tawa at mga distractions na nagpadali sa paggaling. Sa paglipas ng mga linggo halos gumaling na si Michael. Siya ay tumatakbo at tumatawa muli tulad ng dati at ang pakiramdam ni Constantine ay gumaan. Halos para siyang lumulutang sa kaligayahan. Ang suporta ni Solomon ay hindi lamang naging matagumpay ang operasyon, ngunit nagdala din ng bagong lalim sa kanilang relasyon. Ang paghanga ni Constantine kay Solomon ay lalong lumakas araw-araw at ang kanyang dedikasyon sa kapakanan ni Michael ay nakaantig sa kanyang puso sa isang espesyal na paraan. Ang ugnayan sa pagitan ni Constantine at Solomon ay lumakas sa panahong ito at nagsimula silang tumingin sa isa't isa ng may mga bagong mata. Ang bawat maliit na tagumpay ni Michael ay ipinagdiwang ng may kagalakan at ang paglalakbay tungo sa pagbawi ay napuno ng pag-asa at pasasalamat sa kanilang buhay. Nang maibalik ang kalusugan ni Michael at bumalik ang ngiti sa kanyang mukha, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Solomon at Constantine. Handa silang sumulong ng magkasama at naisip ni Solomon na oras na para ipakilala sina Constantine at Michael sa kanyang pamilya. Ito ay isang mahalagang hakbang na sumasagisag sa pagkakaisa ng kanilang buhay. Kaya naman naghanda sina Solomon at Constantine para sa pagbisita sa mga magulang ni Solomon na sina Celita at Cesar Garcia. Kakit-akit ang kanilang bahay, napapaligiran ng mga hardin ng bulaklak at may arkitektura na tila isang malugod na yakap. Ang araw ay sumisikat ng mahina na lumilikha ng isang perpektong kapaligiran para sa pulong. Habang nagmamaneho, hinawakan ni Salomao ang kamay ni Constantine. Nakatabi niya sa likurang upuan na si Michael ay excited at curious na nakatingin sa labas ng bintana na bighani sa kanyang nakita. Magkahalong kaba at pag-asa ang naramdaman ni Constantine. Ang pagtanggap sa pamilya ni Solomon ay isang malaking hakbang para sa kanya. Habang papalapit sila sa bahay ng mga Garcia, si Michael ay nagsimulang magkwento tungkol sa mga bulaklak at hardin na kanyang nakita. Naghalo ang pananabik ng bata sa pag-asa ni Constantine na lumikha ng isang kapaligiran ng pag-asa. Nangako ang pagpupulong na magiging isang espesyal na sandali, puno ng mga bagong posibilidad at masasayang alaala na malapit ng malikha. Pagdating nila sa bahay, ipinarada ni Solomon ang sasakyan at lumingon kina Constantine at Michael. Sinusubukang pakalmahin sila sa pamamagitan ng isang nakakapanatag ng ngiti. "Handa para dito?" tanong niya. Sinusubukang i-diffuse ang tensyon sa hangin. Ngumiti pabalik si Constantine, pilit tinatago ang kaba. "Oo, handa na ako," sagot niya. Habang naghahanda si Michael na bumaba ng kotse, nagniningning ang kanyang mga mata sa pag-usisa at pananabik. Sa pagbukas ng pinto, agad na binalot ng pamilya Garcia sina Constantine at Michael ng mainit na yakap. Si Celita, ang ina ni Solomon, ay isang magandang babae na may magiliw na pag-uugali at isang ngiti na nagpaparamdam sa sinuman. Si Cesar, ang ama, ay matatag at palakaibigan at ang kanyang nakakahawang pagtawa ay nagpapaginhawa at masaya sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Para bang ang kanilang tahanan ay isang mahiwagang lugar kung saan ang kaligayahan at pag-ibig ay magkahalong parang mga kulay ng bahaghari. Alam ng lahat na ito ay simula pa lamang ng isang magandang kwentong magkasama. "Solomon, napakasaya na makita ka," sigaw ni Celita. Sabay bukas ng pinto ng may ngiti sa labi nang makita ang anak. Pagkatapos ay bumaling siya kina Constantine at Michael. Mas lalong nagliwanag ang mukha. "And you must be Constantine. What a pleasure to finally meet you. And this is Michael, who's feeling good right now, diba?" Si Constantine, medyo nahihiya, ngumiti at nagpakilala, ngunit hindi nagtagal ay parang nasa bahay na siya nang yakapin siya ni Celita. "Ikinagagalak din kitang makilala, Celita. At gumagaling na si Michael, salamat sa Diyos." Lumapit si Cesar, ang ama ni Solomon, na may ngiti sa pagtanggap. Inabot niya pareho sina Constantine at Michael at sinabing, "Welcome to our home. Sana ay magsaya ka rito." Ang mainit na pagtanggap at kagyat na kabaitan ni Celita at Cesar
ay naging komportable sina Constantine at Michael. Alam ng lahat na sikat ang pamilyang Garcia sa pagiging mapagpatuloy nito at kitang-kita ito sa bawat kilos ng pagtanggap. Habang tumatagal ang hapon, nagsimulang mapuno ang bahay ng masarap na amoy ng isang lutong bahay na hapunan. Naghanda si Celita ng isang espesyal na pagkain na may mga pagkaing bahagi ng tradisyon ng pamilya tulad ng creamy lasagna, sariwang salad at isang katakam-takam na apple pie. Ang mesa ay maganda, pinalamutya ng mga makukulay na bulaklak na lumilikha ng isang kapaligiran ng party at pagdiriwang. Sa hapunan, masiglang nakipag-usap sina Salomao at Constantine kina Celita at Cesar na nagkukwento tungkol sa kanilang buhay at syempre tungkol sa operasyon ni Michael. Si Celita at Cesar ay matamang nakinig na humahanga sa katapangan at determinasyon ni Solomon at Constantine sa pagharap sa mga hamon. Ang pagkain ay isang tunay na pagdiriwang, puno ng tawanan at masayang pag-uusap. Noong una, medyo mahiyain si Michael pero hindi nagtagal ay lumuwag siya, lalo na nang magsalita si Cesar tungkol sa mga laruan at sa mga paborito niyang bagay. Ang koneksyon sa pagitan ni Michael at ng kanyang mga lolo't lola ay madalian, at ang presensya ni Cesar ay nagpangiti sa bata tulad ng dati. Nagmamasid si Constantine ng may damdamin. Nakakaantig na makita kung paano sinubukan ng kanyang bagong pamilya na tanggapin siya at si Michael. Alam niyang may paraan pa, ngunit ang pagmamahalan ni Celita at Cesar ay isang promising sign na magiging maayos ang lahat. Habang lumalalim ang gabi, ang mesa ay puno ng mga walang laman na plato at nasisiyahang mga mukha. Madaling dumaloy ang pag-uusap at lahat ay gumagawa ng mga bagong alaala ng magkasama. Nakaramdam ng matinding ginhawa at pasasalamat si Solomon nang makitang tinanggap ni Constantine at Michael ang labis na pagmamahal. Napagtanto niya na siya ay nagtatayo ng bago at mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Natapos ang hapunan sa isang masarap na dessert at nagpatuloy ang tawanan. Ipinahayag ni Celita at Cesar ang kanilang pagnanais na mas makilala sina Constantine at Michael. Nangako ng higit pang mga pagbisita at sandali ng kagalakan na magkasama. Ang gabi ay isang pagdiriwang ng bagong pamilyang ito na dynamic, puno ng pagkakaisa at pag-asa para sa hinaharap. Nang lisanin ni Solomon at Constantine ang tahanan ng mga Garcia, magaan ang kanilang mga puso, napuno ng bagong pakiramdam ng pag-aari. Ang pagtanggap at pagmamahal na natanggap nila ay nagpakita na ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang hinaharap ay nangako na magiging malugod na gaya ng hapunan na kanilang pinagsaluhan. Habang nagmamaneho sila pauwi, dumungaw sa bintana si Michael na nasilaw sa sinasakyan at sa mga bagong kaibigan na nakilala niya. Sina Constantine at Solomon ay animated na nag-uusap tungkol sa gabi, pakiramdam na mas konektado kaysa dati. Sa mga ngiti sa kanilang mga mukha at panibagong pag-asa, alam nilang handa silang harapin ang anumang dumating sa kanila nang magkasama. Si Constantine ay nagsimulang tumuklas ng isang bagong anyo ng kaligayahan kasama si Solomon. Nakita niya ang kanyang relasyon bilang isang pagkakataon upang muling isulat ang kanyang kwento. Bagaman naroon pa rin ang mga alaala ng mga nakaraang hamon, ang patuloy na pagmamahal ni Solomon ay nag-alab ng bagong pag-asa sa kaniyang puso. Araw-araw, mas naging malapit sina Solomon at Constantine sa isa't isa. Nagbahagi sila ng mga simpleng sandali tulad ng pagluluto ng magkasama sa maulan na hapon o paglalakad sa parke kasama si Michael. Ang maliliit na sandali na ito ay naging pundasyon ng isang buhay na magkasama na nadama na mas malakas at mas makabuluhan. Isang hapon, pagkatapos ng nakakapagod na araw kasama si Michael, natagpuan ni Solomon at Constantine ang isang sandali ng kapayapaan sa beranda ng kanilang bahay. Palubog na ang araw, pinipintura ang kalangitan ng makulay na mga kulay. Ito ang perpektong oras upang pagnilayan ang kanilang buhay. Nakaupo si Constantine sa isa sa mga komportabling upuan, nakatingin sa abot tanaw na may maalalahang tingin. Si Solomon sa kanyang tabi ay nakaka-relax, ninanamnam ang katahimikan na bumabalot sa kanilang dalawa. Ang kapaligiran ay nagkaroon ng pakiramdam ng kapayapaan, isang ligtas na lugar kung saan maaari nilang pag-usapan ang kanilang mga damdamin at mga pangarap. Bumubuo sila ng isang bagay na napaka-espesyal na magkasama at ang bawat sandaling tulad nito ay isa pang hakbang patungo sa hinaharap na gusto nila. Ang kaligayahan ay nasa bawat ngiti,
na ipinapalitan at sa bawat tingin ng pakikipagsabwatan na nagpapakita na ang pag-ibig ang susi sa isang bagong simula. Solomon, panimula ni Constantine, mahina ang boses at puno ng pakiramdam. Marami akong iniisip kung paano nagbago ang buhay ko simula nang makilala kita. Minsan, mahirap paniwalaan na nararanasan ko ang lahat ng ito. Nandito pa rin ang sakit ng nakaraan ko, pero sa piling mo, pakiramdam ko makakapagsimula na akong bumuo ng bago at maganda. Tiningnan siya ni Solomon ng mabuti. Alam kong hindi madali ang pag-iwan sa nakaraan, Constantine. Lahat tayo ay may kanya-kanyang mga peklat at bahagi ito ng ating kasaysayan. Ang pinakamahalagang bagay ay kung ano ang gagawin natin sa kanila. Makakagawa tayo ng isang bagay na maganda ng magkasama at gusto kong nasa tabi mo iyon. Ngumiti si Constantine, ngiting may halong pasasalamat at pag-asa. I really feel that way, Solomon. Your presence and the way you care for Michael and me are changing my life for the better. Minsan iniisip ko pa rin kung ano ang maaaring naiiba, ngunit ipinakita mo sa akin na posible na makahanap ng kaligayahan kahit na pagkatapos ng labis na sakit. Hinawakan ni Solomon ang kamay ni Constantine na nag-aalok ng malambot at nakakaaliw na haplos. We are building something special, Constantine. This happens with every gesture of affection, every moment we share, and every challenge we fall in. Together, we are not need to have all the answers now, but what matters is that we are here, side by side, building our future. Saglit na ipinikit ni Constantine ang kanyang mga mata. Naramdaman ang init ng kamay ni Solomon at ang katapatan ng kanyang mga salita. Marami na siyang naranasan na tagumpay at kabiguan at ang mga paghihirap ay hindi madaling kalimutan. Ngunit, ang patuloy na pag-ibig ni Solomon ay tumutulong sa paghilom ng mga sugat na dinala niya. Ang bawat araw sa tabi mo ay isang bagong pagkakataon na magsulat ng ibang kwento at makahanap ng landas sa kaligayahan. Sa paglipas ng panahon, ang buhay ni Solomon at Constantine ay puno ng kagalakan at hamon. Hinarap nila ang lahat ng magkasama, ipinagdiwang ang mga tagumpay malaki at maliit. Si Michael sa kanyang parang bata na sigasig ay nagdala ng higit na kagalakan sa kanilang buhay. Ang bawat pagtawa, bawat tagumpay at bawat maliit na hakbang tungo sa isang mas masayang buhay ay isang dahilan upang ipagdiwang. Napagtanto ni Constantine na ang kaligayahan kasama si Solomon ay hindi lamang isang posibilidad, ngunit isang katotohanan na nagiging mas malinaw. Ang pag-ibig na kanilang ibinahagi ay lumikha ng isang matibay na pundasyon para sa hinaharap, na puno ng mga bagong alaala at karanasan. Sa paglubog ng araw, kulay kahel at rosas ang kalangitan. Ang gabi ay nagdulot ng kapayapaan. Sa loob ng tahanan ni Solomon at Constantine, ang kapaligiran ay mapayapa at masaya, na nagpapakita ng mga positibong pagbabago na kanilang naranasan. Sa bawat araw na lumipas, mas naging totoo ang pangako ng hinaharap na puno ng pagmamahal at kaligayahan. Nang gabing iyon, nang magsimulang magliwanag ang mga bituin sa langit, pinag-usapan ni Constantine at Solomon ang kanilang mga pangarap at pag-asa. Ang ningning ng mga bituin ay tila sumasalamin sa kanilang mga damdamin na nagpapaalala sa kanila na sa kabila ng mga paghihirap ng nakaraan, isang maliwanag na bagong kabanata ang nagbubukas sa kanilang harapan. Ang tahanan ni Solomon, Constantine at Michael ay parang isang malaking yakap, puno ng mga espesyal na haplos na nagpapakita kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Bawat sulok ng bahay ay may kakaiba, mga naka-frame na larawan na kumukuha ng mga masasayang sandali, tulad ng mga paglalakbay at pagdiriwang, at mga istante na puno ng mga librong pambata at mga souvenir mula sa mga pakikipagsapalaran. Ito ay isang lugar kung saan nakasulat ang family history sa mga dingding at mga bagay sa paligid nito. Sa sala, ang malambot na liwanag mula sa mga lamp ay lumikha ng maaliwalas na kapaligiran na nagpapainit sa espasyo sa kaibahan sa lamig sa labas. Ang malaki at komportabling sopa ang paboritong lugar ng lahat. Si Solomon at Constantine ay nakaupo roon, nasasabik na nag-uusap tungkol sa hinaharap at ang mga pangarap na nagsisimulang matupad sa pagdating ng isang bagong miyembro sa pamilya. Nagsalita si Solomon sa kanyang mga mata na nagniningning na may sigasig tungkol sa mga paghahanda, habang si Constantine na may nasisiyahang ngiti ay nakinig ng mabuti na nakadama ng isang alon ng pag-asa at pasasalamat. Samantala, si Michael ay nalubog sa sarili niyang mundo ng imahinasyon.
Nakakita siya ng libro ng mga kwentong pambata at nagkukwento sa kanyang mga laruan na inayos niya sa isang linya. Ang bawat laruan ay may papel sa kwento at gumamit si Michael ng iba't ibang boses para sa bawat karakter, kaya mas naging masaya ang eksena. Ito ay isang magandang pangitain ng pagkamalikhain at kawalang kasalanan. Nanood sina Solomon at Constantine ng may pagmamalaki na mga ngiti na masayang makita kung paano lumaki si Michael sa isang kapaligirang puno ng pagmamahal at seguridad. At sa mahiwagang sandaling iyon, habang umaalingaw-ngaw ang tawanan sa buong bahay, alam nila na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang bumuo ng isang magandang kwento ng magkasama, puno ng pakikipagsapalaran, pag-aaral, at pagmamahalan. Ang tahanan ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang tahanan kung saan ang bawat sulok ay nagsasabi ng isang bahagi ng kanilang paglalakbay at kung saan ang mga pangarap ay natupad. Samantala, sa isang sulok ng silid, may isang kahon na may label na Family Planning. Nasa loob ang mga papel at tala tungkol sa mga appointment sa doktor, mga paaralan, at lahat ng kailangan nila para mag-adjust sa kanilang bagong buhay pamilya. Nag-alay ng maraming oras sina Salomao at Constantine sa pagpaplano ng bawat detalye. At hindi lang ito isang nakakainip na gawain. Ito ay isang paraan upang palakasin ang kanilang mga pangarap at ang pangakong ginawa nila sa isa't isa. Nang sumapit ang gabi, nagtipon ang pamilya para sa isang espesyal na hapunan. Si Constantine ay gumawa ng masarap na pagkain gamit ang mga sariwang sangkap na pinagsama nila sa palengke. Ang amoy ng inihaw na ulam ay napuno ng maaliwalas na aroma sa bahay at ang mesa ay maganda, puno ng makulay at mahusay na inihanda na mga pagkain. Ang mga nakasinding kandila ay marahan na nagpapaliwanag sa silid habang naghahalo sa hangin ang tawanan at usapan. Si Salomao at Constantine ay nasasabik na nag-usap, nagbabahagi ng mga kwento mula sa araw at gumagawa ng mga plano para sa hinaharap. Si Michael na puno ang bibig at ang kanyang mga mata na nagniningning sa tuwa ay nagkwento tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa paaralan. Ang hapunan ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang selebrasyon ng mga maliliit na tagumpay at tagumpay ng araw. Isang oras upang tamasahin ang pagsasama-sama at pagmamahalan na pumuno sa kanilang buhay. Habang ang pamilya ay nasiyahan sa pagkain, ang malambot masayang musika ay tumutugtog sa background na lumilikha ng isang kapaligiran ng pag-asa at kaligayahan. Bakas sa mga ngiti sa bawat mukha nila ang pagmamahal at determinasyon na nagpanatiling magkasama, na para bang sumasayaw sila sa himig habang tumatagal ang gabi na puno ng pananabik at pag-asa ang puso ng lahat. Handa sina Solomon, Constantine at Michael na harapin ang mga hamon sa hinaharap at nasasabik tungkol sa mga bagong pagkakataon at kagalakan na idudulot ng pagdating ng isang bagong miyembro ng pamilya. Ang kanilang kwento ay isang tunay na pagdiriwang ng lakas at pagmamahal, at ang bagong pagdating ay nangako ng isang bagong simula na puno ng pangako at posibilidad, at doon napapaligiran ng init ng pamilya at amoy ng masasarap na pagkain, napagtanto nila na ang bawat araw ay isang bagong pakikipagsapalaran. Ang mga tawanan, ang mga plano, at ang mga simpleng sandali na magkasama ay naging mahalagang alaala na kanilang aalalahanin magpakailanman. Sa bukas at umaasa ng mga puso, handa silang yakapin ang hinaharap, batid na magkasama nilang haharapin ang anumang hamon at tamasahin ang bawat pagtuklas na iniaalok sa kanila ng buhay. Panahon iyon ng pagpapanibago at kasisimula pa lang ng kanilang paglalakbay.